ng Diyos ang kanyang spirit. Bigyan siya ng renewed right spirit. Another one, hiniling niya sa Diyos na huwag siyang iwanan ng Diyos. Huwag siyang iwanan ng Holy Spirit. Yun ay nangangahulugan ng sustained presence of God sa kanyang buhay. Gaya natin, mga kapatid, as people of God. So, the Holy Spirit ay nasa ating puso, sa ating buhay, sa ating katawan, at hindi umaalis, di ba? Sustained. And the last but not the least, hiniling niya sa Diyos na i-restore ang kagalakan ng kanyang kaligtasan. So, ang hina-highlight ng prayer na to ni King David ay ang baguhin ng Diyos ang kanyang puso, sinful heart, makasalanang puso, na gawin ng Diyos ng kanyang puso ay maging obedient sa kalooban ng Panginoon. Para kanyang puso din naman ay maging masaya at in line sa kalooban ng Panginoon. So, kung kayo po ang gagawa ng topic sa passage na to, journal text na to, ano ang topic o title na pwede niyong gawin? Sige lang, guess lang tayo. Parang ano lang. Repentance. Sino pa? Sige, baka nag-iisip pa si Deaconess Gigi. Sige, sino sa inyo may naiisip? Na magandang pwede o magandang ano? Renewal. Ano pa? Deaconess Bader, parang may inuusan ka. Sa dulo ng dila. Pakibasa nga. Parang new heart. New heart. Okay, good. Ano pa? Kasi paki-flash nga uli at may yung text. Yan. Para makakita tayo idea. Yan, no? Tingnan nyo. Hindi, yung yan. Okay. Create me a pure heart, O God. Parang sabi ni Kagawad, repentance. Ano pa isa? Renewal. Renewal. Ano sinabi ni Deaconess Badet? New heart. Deaconess, meron ka bang naisip? Sige lang, kuha lang kayo dyan. Okay. Renewed spirit. Renewed spirit. Yan. Siguro, I'm sure, meron tayong makikita no, na siguro pwedeng ilapat na title o theme o kaya ay topic. Ako kanina ko lang siya ginawa nung a while there, nung binubulay ko yan. Sabi ko, ano kaya magandang iyan rito? Anyway, journaling lang naman tayo, so we don't need na lagyan naman siya ng topic o title o theme. Pero naisip ko lang yung word na broken because of King David. Basag, di ba? So, lalo na nung makita ko yung kanyang mga prayers diyan. Nagmula yan sa isang hindi lang tao, kundi puso na basag, broken. So why do I say na si King David ay broken? Kasi una, sa verse 10, meron siyang naging request. Create in me a clean heart, O God, sabi niya. It is an inner renewal request. Isang kahilingan na pagbabago sa kalooban. David uses the word bara, which means create. The same word used in Genesis 1:1. Sabi ng commentator. We must remember na sa Genesis 1:1, ang nakasulat doon ay, in the beginning, God created the heavens and the earth. Yun nakasulat doon, if I'm not mistaken. So, we all know na ang mundo ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Pag sabi na natin, salita o word, na dalawang ibig sabihin. Yung sinalita lang ng Diyos ang mga bagay at lumitaw.
Sabi ng Diyos, let there be light. Lumitaw. Sinalita lang. Hindi na siya kumuha ng anumang equipment, tool, o nag-isipan, nagplano, nagsukat-sukat, whatsoever, kumuha ng mga materials, hindi na. Sinabi lang niya, sinalita lang. Another word, another meaning ng word o salita ay walang iba kundi mismo ang Panginoong Jesucristo. Aside from literal na sinabi lang ng Panginoon, magkaroon ng ganito, lumitaw, another meaning is si Jesus Christ. Dahil sa John 1:1, ang sabi doon, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sino tinutukoy doon? Si Jesus Christ, right? Pero sa susunod na mga verse, sinabi din doon na everything was made, nothing has been made without Him. Walang nalikha na anong bagay nang hindi sa pamamagitan ng salita. At si Kristo ang tinutukoy nun. And we all know si Jesus Christ talaga yung salita, yung word. Dahil sa pag bumaba ka pa sa verse 12 ng John chapter 1, sa John 1:1 sabi, in the beginning was the Word was with God. At ang Creator, yung Word. Sa verse 12 sabi doon, and the Word became flesh. Tama ba? And the Word became flesh. So that's Jesus Christ. Kaya, since ginamit yung word na bara, which means create, sa prayer ni David, na gusto niyang gawin, likhain ng Diyos sa kanyang puso, a clean heart. Ito ay nagpapakita na siya ay hindi lang nag-a-acknowledge sa Panginoon na bukod tangi makakagawa, makapagbibigay sa Kanya ng isang malinis na puso, a pure heart, a clean heart, kahit gaano pa karumi ang puso, kahit gaano kaitim ang kanyang puso, kahit gaano kakapal, karaming kasalanan ng kanyang puso, kaya ng Diyos na mag-create at baguhin ang kanyang puso. So, David recognizes that he cannot cleanse himself, nor transform his heart, himself, and he need God's power to create that kind of heart sa kanyang buhay. Yung creation na yun ng Diyos sa mundo, sa lahat ng bagay, isang, di ba, nakaka-amaze na power, supernatural power. So same is true pala na supernatural power din yung hiniling na yun na di David sa Diyos na create in me a clean heart, O God. May supernatural power pala doon na nangyayari. Kaya when we pray to God, pag tayo nag-devotion, lalo na pagka nagkasala tayo sa Diyos, and we pray to God na, Lord, baguhin niyo po ang aking puso. May posibleng gawing pagkilos ang Diyos na supernatural. At yun ay ang baguhin ang ating puso. Hindi lamang patawarin tayo, linisin tayo, kundi baguhin niya ang ating puso. Gawin niya itong pure, malinis sa kanyang harapan by His power. So hindi pala sa atin nanggagaling. Yun ang makikita natin sa ginawa ni David na to sa kanyang sinabi sa Diyos na, create in me a clean heart, O God. Sinabi pa niya, and renew a right spirit within me. So dito ay makikita natin si David humihiling sa Diyos ng isang steady, unwavering spirit, kabaliktaran ng kanyang dating kalagayan o at the moment kalagayan nung siya ay nananalangin sa Diyos, nagsusumamo sa Diyos, siya ay broken. Siya ay merong hindi matatag na kalagayan. In other words, siya ay nasa isang sinful way of living. Dahil hindi pa siya nagsisisi. Hindi pa siya nagsusumamo kay Lord. At dito, hindi pa siya nakakatanggap ng pure heart sa Panginoon, ng kapatawaran. Kaya, ang kanyang kahilingan ay kabaliktaran ng kanyang presenting kalagayan. Renewal
ng kanyang espiritu sa kanyang kalooban. Isang request sa Panginoon na oo, napaka-basic, pero so fundamental, so foundational sa kanyang buhay para siya ay maging moral, maging karugod-lugod, karapat-dapat, most of all, kagamit-gamit sa harapan ng Panginoon. Ang pangalawa na dahilan kung ba't nasabi ko na broken si King David dito is that isa sa kanyang prayer sa verse 11, pinag-pray niya na bigyan siya ng patuloy na karanasan sa presensya ng Panginoon. A continued presence request. Yan ang kanyang hiniling sa Panginoon. CPR. Ano na yung ating acrostic sa number 1? IRR. Ano ba ibig sabihin ng IRR? Na-create ko lang yun, pero kung titignan nyo kung i-google nyo, marami ibig sabihin. Pero ang napili ko na meaning niya ay yung business term na internal rate requirements. Requirements, IRR sa investment, sa return, sa tubo, sa mga scheme na kinakailangan para magkaroon ka ng kamalayan, malinaw na pagkainganyo sa pagninegosyo, lalo na sa pagkita ng pera. Ang lahat ng mga gusto magkapera, ng marami, magsabi ng amen. Wow! Parang ayaw mabining mayaman kayo. Kailangan nyo na maraming pera. Number 2, na dahilan kung ba't nasabi ko na si David broken, kasi humiling siya sa Diyos ng continued presence. Request niya ay continued presence. Kasi sabi niya sa verse 11, cast me not away from your presence. Ano ba sa Tagalog yun, mga kapatid? Nabasa niyo ba? Pakibasa nga yun. Sa iyong harapan, huwag akong alisin. Yun. Sa iyong banal na espiritu'y paghariin. Sa iyong banal na harapan, huwag akong alisin. Sa iyong espiritu, Paghariin. paghariin. Magpatuloy na maghari sa Kanya. Yon. So, yung Holy Spirit, hiniling niya na huwag siyang iwan. Bakit niya yun nasabi? Kasi nauunawaan niya na maaaring yun ang maging konsekwensya ng kanyang pagkakasala. Kasi alam na alam niya kung ano ang nangyari sa kanyang predecessor, si Haring Saul. Diba? Ang sinundan niyang hari, si Haring Saul, na dahil sa kanyang hindi pagsunod sa Diyos, pagsuway sa Diyos, iniwan siya ng Holy Spirit. Iniwan. Kaya ang prayer ni David dito, huwag akong mawalay sa inyong presensya, huwag akong iwan ng inyong espiritu gaya ng naranasan ni King Saul na aking sinundang hari. Kaya niya hiniling ang ganito, cast me not away from your presence, O Lord. And he knows na yung kanyang kasalanan na gawa ay sapat para mahiwalay siya sa Diyos. Konsekwensya lang ng kanyang kasalanan na gawa. Sino sa atin pag nagkasala, so aware tayo at somewhat parang natatakot tayo sa konsekwensya. That's possible. Dahil yun ang sabi ng Panginoon, di ba? In His Word, na aanihin mo kung tinanim mo, kung nagkasala, may kaparusahan. Ang Diyos ay hindi lang God of mercy and love, kundi nagdidisiplina o just o severe pa nga ang sinabi ng Scripture na may kabagsikan ng Diyos. Kaya no wonder, si David dito ay nagpipray na
Huwag siyang iwanan ng Espiritu ng Diyos o mawala sa presensya ng Panginoon. Kung saan natatakot siya. Sa ating bang panahon, pwede pa ba na ang Kristiyano ay iwanan ng Holy Spirit? Ang dami kayang naniniwala pa dyan. Ang dami pang, of course, we don't believe on that anymore. Kasi nga, sa panahon ni David, hindi pa kumpleto ang Bible. Wala pang New Testament, di ba? Old Testament pa lang. So, mga scripture pa lang. Mga Old Testament scripture. And yun nga, alam na alam ni David na parang iniinggit mo kami, Cecil. Lumalagotok. Naalala ko si Sister Rita eh. Pag pinagtitimpla ako ng kape, lumalagotok yung ano. Malayo pa ako, kumakanong ngayon. Talagang ay nakaka talaga. Pero huwag mo kami pagtimpla sa nangyari. Punta tayo sa kape ko. Nakaka-distract talaga yung kape eh. Ano sexy, kahinaan ko eh. Nayari mo ako ngayon. Distract mo ako sa kahinaan. Nasa na ba tayo? Hindi na madurog yung kape. Kay David, alam niya yung nangyari kay Haring Saul. Iniwan ng Holy Spirit. And sabi ko, sa panahon ba natin, possible pa yun na isang tao, ordinaryo man siya, gaano man kabigat ang kanyang kasalanan, kung siya ay Kristiyano, pwede bang iwan siya ng Holy Spirit? Hindi na po tayo naniniwala doon dahil isa sa mga pangako ng Diyos, di ba? No one can snatch you out from my hand, God said. At marami pang mga talata na nagsasabing may assurance ang kaligtasan ng mga mananampalataya. Lamang sa ating panahon, may mga nagturo na hindi totoo yung once you are saved, you are always saved. Nanturo pa nga, narinig ko from a very popular na preacher na ina-admire ko pa. In fact, siya ang aking spiritual father. Sabi niya, yan daw doktrina na yan, o teaching na yan, once you are saved, you are always saved. Sa demonyo. At gawa-gawa lang ng tao. Pero hindi na tayo naniniwala doon. Dahil kung pag-aaralan ng Biblia, kung familiar ka sa Bible, may katiyakan talaga, may pangako talaga ang Diyos na hindi ka iiwan, sasama ka hanggang wakas. Yung kanyang sinimulan sa buhay mo, tatapusin niya. Are you with me? Na anong linggo, nag-theology class kami. Tanda ni Kagawad, yung golden links. Yung unbreakable chain. Di ba? O, 6. Tanda 6. Ano, huwag na natin tanongin kung ano yun. Basta tanda ni Kagawad yung 6. Di ba? Ha? Nung isa pa. Ako pala ang nakalimot eh. Okay. Oo, tanda ko pa. Tanda mo. Last pala, discipleship mo pala ang linggo. Discipleship mo tayo linggo. Sariwa pa sa mind ko yun, di ba? Ano na yun? Ang una ay election. Oo. Ang unang ginawa ng Diyos sa isang Kristiyano, pumili muna siya. Sabi na ng Ephesians 1:4, di ba? Before the foundation of the world, I chose you. Bago palalangin ang mundo sa libutan, ikaw, pinili ka na niya. O election ang una. Tapos, sinundan ng calling. Di ba? Tapos, tanda-tanda ko pa talaga. Pakisalong mo ako. Kasi kanina, nasa mo ako mag-preach dito. Ay, pambira, naka-live pala tayo. Facebook live, kagawa. Anim yan, di ba?
Justification. Buksan natin yun. Ano ba passage yun, kagawad? Tandang-tanda mo yun, di ba? Adoption. Ayun, adoption, sanctification, glorification. Okay. 6 yan. Sa iba, 5 lang. Yung iba, 6. Pero whatever. Basta yung 5 na yon ay, ano yun, proseso yon na Diyos ang nagsimula at tatapos sa buhay ng isang Kristyano. Na hindi pwedeng may mawala doon kahit isa. Although, may naniniwala dun sa pangalawa hanggang sa pang-6, pero hindi naniniwala sa una, yung election. May mga ganon na grupo, mananampalataya, churches, believers. Pero in the whole Bible, yung unbreakable chain na yan, sa iba golden link, pero I prefer to use that word na unbreakable dahil hindi nga pwedeng mabasag, hindi pwedeng mapigtal, hindi pwedeng may mawala na link doon o hibla. Kumbaga sa kwintas, di ba? Kumbaga sa kadena, di ba yung kwintas may kadena? Ayan, si Sister Carmela may kwintas. Gold ba yan, kapatid? Nagnining yun eh. Parang, buti na lang, wala ako niya. Kundi, may sasanda ako talaga. Siguro, ang ginamit ko lang na illustration, doon sa unbreakable chain na yun, sa human term, sa mundo natin, yung kadena ng barko. Hindi kaya, di ba? Ang hirap. Ang mahirap anuhin yun. Pigtalin nun. Kadena ng barko. Biruin mo, isang buong barko, kaya ng kadena. Gano'ng katiba yun? Of course, kaya pa rin naman kung talagang sasadyain ng mga heavy equipment. Pero gusto ko lang sabihin is that yung golden link na yon, sinabi ng scripture in Ephesians, tinatawag din na unbreakable chain, ay hindi pwedeng mabawasan, hindi pwedeng maudlot, hindi pwedeng may mawala. Yun ay link, interconnected sa isa't isa, na yung tinawag, kukup-kupin ng Diyos, i-adapt niya. Tapos, isa-sanctify niya. Ang dulo nun ay glorification. Pagluwalhati, yung bang pag namatay na ang isang Kristyano, ganap na siya. Pagharap niya kay Lord, ganap na, glorified na, maluwalhati na siya, perfect na siya. Kaya we believe, mga kapatid, na sa ating panahon, yung saved, yung pinili, ligtas, maliligtas. Paano pag nag-backslide? Siyempre, tatawagin uli ni Lord yun, babalik yun. Just like David. Dahil si David ay elect, si Saul hindi elect. Kaya iniwan nga siya ng Holy Spirit kasi hindi siya elect. Pero si David elect. Kaya ano nangyari? Siya ay na-restore. Amen? Na-restore siya. So, naintindihan natin kung bakit sinabi ni David na cast me not away from your presence because of King Saul. And tayo ay blessed na nalamang itong ginawang doktrina ng maraming tao o simbahan na ang kaligtasan ay nawawala. Mga proponent ni Jacobus Arminius, mga Arminians, hindi dapat na gawing doktrina sa ating panahon. Yung ang kaligtasan ay nawawala, just like Saul. Kasi meron bang command doon na makikita tayo doon sa at iniwan ng banal na espiritu si Haring Saul. Nakasulat yun. Literal. Pero the question is, may nakasulat ba na kaya kayo pagka kayo ay naging kagaya sa Saul, iiwan na kayo? Wala naman doon nakasulat na gano'n. Remember, isa sa mga principle of Bible interpretation, hermeneutics, ay rule na Tagalogin ko na lang kasi mahirap mag-English . Pero kung may gusto siya yung English, paki-English nyo na lang. Hindi ka pwede magtayo ng doktrina sa isang verse passage
kung walang specific commandment. Just like that, yung ginawa ng Holy Spirit kay Saul, iniwan siya. Or, hindi ka pwedeng magtayo ng isang doktrina sa isang verse o passage kung may kabunggo ito na mga talatak sa ibang pahina ng Biblia. Just like that, no one can snatch them out from my hands. God said, nakasulat. Yung sinimulan ng Diyos sa'yo, kaya niyang tatapusin niya. Mananatili ang presensya ng Diyos sa buhay mo hanggang wakas. Mananatili. So, maraming passages na nagsasabi na may katapatan at hindi magmamaliw ang pag-ibig ng Diyos, ang pagliligtas ng Diyos sa kanyang mga pinili, sa kanyang mga anak. Unlike in the time of David, kung saan si Saul ay nakita niya iniwan ng Holy Spirit, no wonder ang prayer niya, wag po akong mawala. Wag niyo po akong hayaan mawala sa inyong presensya. Wag niyo pong hayaang mawala. Iwan ako ng inyong banal na Espiritu. So, si David, mga kapatid, ay may realization on this verse, verse 11, na na sa kanyang buhay espiritual, kailangan niyang dumepende sa Diyos. Kasi nung panahon na siya matukso kay Bathsheba, yun yung panahon na nakalimot siya sa Diyos. Hindi niya na ginagawang kalugat. Dapat nandun siya sa gera, nangunguna siya sa mga nandun siya sa palasyo, sa balkonahe, nagpapahangin. Ayan. Nagre-relax. Yun yung panahon na parang siya ay hindi na dumipende sa Panginoon. Kaya siya ay nahulog sa pagkakasala. So dito, sa kanyang prayer na to, malinaw na may realization na siya na dapat siyang nakadepende sa Diyos, sa Espiritu ng Diyos, sa kanyang spiritual life, lalo na sa kanyang mabigat-bigat na responsibilidad bilang hari ng Israel. Ang pangatlo na dahilan kung ba't ko nasabi na si Haring David ay broken, basag ang puso. Kasi meron siyang hinahanap. Meron siyang hinanap na sa Diyos lang magmumula. Ang restoration ng kanyang kagalakan. Joyful restoration seeking si David. JRS. Ano ba yung JRS? Kagawan? JRS. Yun, siya nakahula. Kanino ba ito? Hindi pala token. Pala token dito. Sige, pag kami nakahula pa. JRS Express. Okay. Joyful restoration seeking. Yan si David. Bakit? Kasi sa verse 12, sabi niya, restore to me the joy of your salvation. Isa pa ito sa napaka-glaring na proof, scripture proof, na ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa ng mananampalataya ay secure, assured, hindi mawawala. Dahil dito, ang nawala kay David ay hindi yung kanyang salvation, kundi yung joy, kagalakan, hatid ng kanyang kaligtasan. Di ba tayo pag nagkasala, malungkot, hapis tayo, bagbag, broken, na convicted ka, guilty ka, di ba? Ganyan natin pag hindi tayo meron ba sa atin dito, pag nagkasala, masaya. Di ba? Hindi natural yun sa Kristiyano. Kasi may Holy Spirit ang mga believers, dahilan para mag-grieve ang Holy Spirit at ang magkukonvict naman sa atin ay ang Holy Spirit kapag meron tayong nagawa, kahit naisip lang, di ba? Kahit joke lang, pagka talagang nagkasala tayo, pwede maging dahilan to para tayo ay pumanglaw, malungkot, manghina. In fact, even umiyak pa nga kasi ayaw natin na gigreet natin ng Diyos. Gustong-gusto ng mga Kristiyano
na masunod palagi ang Diyos. Ganyan ka ba? Tanin mo yung katabi mo. Number one ba nating desire, ambition, every day, every minute, every second sa ating buhay, yung ating ginagawa, iniisip, sinasabi, in line o align sa kalooban ng ating Panginoon. Because we know the consequence pagka hindi tayo nakasunod sa Diyos o kaya pagka tayo ay sumuway sa Panginoon, alam natin, pwede tayong disiplinahin ng Panginoon. We will suffer and hindi tayo magiging masaya. Mawawala yung ating kagalakan ng ating fellowship sa Panginoon dahil tayo kanyang anak at meron tayong kaligtasan. So ang nawala kay David ay yung joy ng kanyang kaligtasan. Kaya sabi niya, restore to me the joy of your salvation. Hindi sinabing my salvation, hindi sinabing kaligtasan galing sa aking sarili, galing sa reliyo, galing saan man, kundi sabi niya, restore to me the joy of your, ang iyong pagliligtas, yan, ang iyong kaligtasan na ibinigay sa akin. So, ang dahilan ng kanyang kahapisan dito ay kasalanan. Kaya hiniling niya siya ay mapatawad, and most of all, ma-restore ang kagalakan na hatid ng kanyang pagiging ligtas o kaligtasan meron siya na nagmumula sa Panginoon. Sabi pa niya dyan sa verse 12, uphold me with a willing spirit. Ano yun sa Tagalog, kapatid? Pakibasa nga. Verse 12. Ang galang na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako po'y gawin mong tapat. Ibalik. Sa English, uphold me with a willing spirit. Ito'y katilingan na yung kanyang puso, yung kanyang pagkatao, sarili, ay maging obedient sa kalooban ng Diyos. A willing spirit. Di ba? Yung na ang kanyang puso maging bent sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Maging obedient, maging tapat sa Diyos. So, nire-recognize ni David dito, nung sabihin niya, uphold me with a willing spirit, it is a recognition ng kanyang grabing pangangailangan sa sustaining grace ng Panginoon. Sino sa atin yung pag nagpe-pray, sinasabi mo na sa dami mo na sinabi kay Lord na panalangin, papuri, pasasalamat, kahilingan, lalo na in the area na nung sabihin mo kay Lord na patawarin niyo po ako sa kasalanan kong nagawa na to, idinudugtong mo sa huli niyan yung Lord, bigyan niyo po ako ng kalakasan, wisdom, resources na masunod ko ang inyong kalooban. Baguhin niyo ang aking puso. Because pag sinabi mo yon na, Lord, tulungan niyo po ako na masunod ko ang inyong kalooban. So, madalit salita, ikaw ay nagre-recognize na meron kang hindi kayang gawin. Kahit alam mo ito ang tama, ito ang dapat gawin, pero may tendency tayo na hindi mo yun magawa. Kahit alam mo na yon, kahit nagawa mo na yon, in the past, kahit na simple na lang sa iyo, pero nasa Diyos pa rin kasi ang kakayanan na magawa natin, masunod natin ang kanyang kalooban. Kung isusustain niya sa atin ang kanyang grace, pero kung pwedeng i-withhold kasi ng Diyos ang kanyang grace sa tao, even sa mga Christian. Kung gusto niya. Kaya nga, may mga instances, di ba, na
nagkasala tayo sa isang bagay, o kahit sa isip na, o sa salita, o sa gawa, kahit simple. Pero yan ay parang sa atin, dati na natin ano yan eh. Na-overcome na natin yan, hindi na natin yan nagagawa. Pero pwedeng isang araw, magawa natin sa dahilang nawalan tayo ng sustaining grace ng Panginoon. Hindi tayo na ina-hold ng Panginoon. Pwede naman yun eh. May mga instances sa Bible na hindi binigyan ni Lord ng enabling ang tao, even believer, na magawa ang kanyang kalooban. Kasi meron siyang plano. Yun ay pagpapakita lang na kagaya ni David, nasa Diyos ang sustaining grace. Na makapanatili sa presensya ng Diyos, manatili obedient sa kalooban ng Diyos. More so, makayang magawa ang kalooban ng Diyos, masunod ang kalooban ng Diyos. At hindi maging driven ng sinful and selfish desires. So in conclusion mga kapatid, on this passage, journal text na pinamagatan kong broken, kasi si David dito ay broken, that is why siya ay nag-pray ng ganito. Tatlo na sobrang warm, sincere, galing sa puso, at guided ng Spirit of God na klase ng pananalangin o kahilingan sa ating Panginoon. Okay. Pwede ba natin basahin sabay-sabay mga kapatid? Basa ba dyan? Okay, ready? 1, 2, and 3. Psalm 51, 10-12 is a model for true repentance. It teaches that salvation involves more than just removing the guilt of sin. It demands the inward renewal of our nature. The gospel transforms us from the inside out, turning our broken spirits into new creation that find joy in God's presence. Modelo ang passage natin tonight, journal text, kahapon, ng totoong pagsisisi ni Haring David. At nagtuturo ito na ang kaligtasan ay maraming saklaw. Hindi lang ang pagkawala ng ating mga guilt dahil sa kasalanan, kundi nagdedemand din ang pagiging ligtas natin, pagiging anak ng Diyos. Just like David na inward renewal of our nature. Matindi ito, inward renewal. Renewal sa kalooban. Diba ito yung gusto natin mga kapatid kapag tayo nagkasala kay Lord. Manumbalik yung ating confidence sa Diyos. Fellowship with God. Joy in the Lord. Fellowship in the Spirit. Diba? Kasi pagka nanatili tayo may karumihan, hindi nagsisi, hindi nakatanggap ng kapatawaran sa Diyos, hungkag, may kulang, malungkot, may guilt, at hindi ka payapa. Are you with me? Di ba? Parang payapang-payapa kayong lahat ngayon. The gospel transforms us from the inside out. Napaka-powerful ng salita ng Diyos. Yung narinig nating gospel, good news about the Lord Jesus Christ, naging dahilan para tayo ay magkaroon ng pananampalataya, manampalataya sa Panginoon, maging anak ng Diyos, ay bumago sa ating kaisipan, puso, espiritu, damdamin. Ayan, yung word na transforms. The gospel transforms us from inside out. Outward and inside. Internal. Dati, di ba, hindi naman natin kilala sarili natin eh. Na tayo ay sinner. Na tayo ay ganito, ganyan. Pero nung mapakinggan natin ang gospel, makilala natin pa, manampalataya tayo, magkaroon tayo ng Holy Spirit, marami na nabago sa ating kalooban.
Marami tayong nalaman, maraming nagawa na since then. Nakalooban ng Diyos. Pati nga yung panlabas natin, di ba? Nagbago, tingnan mo yung katabi mo. Hindi ganyan dati kasariwa yun. Mas. Parang, kaya nga, mga pagka nakakilala kay Lord, dati, dry, mukhang matanda, sumasariwa, at pabatak ang itsura. Di ba? Kagawad, pogi na. Ingat ka. Wala yung copy. Wala tayong pwedeng alaskain niya. Easy. The gospel transforms us from the inside out. Naku, 1 minute na lang ako. Delikado natin kagawad dito. Turning our broken spirit to joy into new creation that find joy in God's presence. Ayan. So, kung babalikan natin yung theme ng January na Journal X, sino nakakaalala? Love for God. Yan. May token dito. Sagot lang kayo. Ito pa. Love, returning to first love. Tama naman. Yun ang karugtong din nun. Returning to first love / love for God. Love for God. Diba? So that's it, mga kapatid. Yan ang ating nakita sa journal passage na to. Si Haring David, broken because of sin. That is why lumapit siya ng may kapakumbabaan sa Diyos. At napaka-realistic ng kanyang prayer. Biblical yung kanyang prayer. Galing talaga sa puso. Puso ng isang may Holy Spirit. May repentance, true repentance. And most of all, pangungulila at dependence sa presensya ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Okay, ganyan ba tayo, mga kapatid? Yeah, okay, so that's all. 45 minutes kagawad and 51 seconds. Lampas pa rin. Okay. Sige, ano na tayo? Pray na tayo, mga kapatid. Ito yung ating mga prayer items.